Praise the Lord. Sige po, tinatawagan ko po si JZ Haiko to lead us po sa ating Luke 4:18 to 19. Chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. He is Christ the rock. Praise God sa iyong buhay, JC. Ayan, pwede po ba sa inyo pong pag-upo, sabihan nyo nga po yung inyong katabi, pinagpala ka talaga. Yes, kaliwa, kanan, harap, likod. Yan, sabihan mo yan, pinagpala ka talaga. Diba? We are blessed. Diba? Pinagpalang lubos ang bawat isa sa atin. Diba? Ngayong pinagpalang araw na ito. Okay? So praise the Lord. In behalf of our Bishop Anthony and Reverend Maricel Montaño, na sa ngayon po ay nasa Malaysia. Ayan, so I believe kasama natin sila online. Hello po, Bishop, Reverend. Ayan, praise the Lord sa inyong mga buhay. Praise God kung saan kayo dinadala ng Panginoon. Ayan, sa ministry na pinagkatiwala ng Diyos. Ayan, alam niyo po, I'm excited to preach the Word of God for us ngayong araw na ito. Tayo po ay nasa month of September. Okay, ang bilis ng panahon. Parang August, diba? Ngayon, September 22, ilang araw na lang, mag-October na. Diba? So, praise God. Diba? Talagang, itong 2024, grabe yung pagkilos ng Diyos, right? Kung saan tayo dinadala ng Diyos, diba? Sa bawat isa sa atin, and as a church, diba? Ang layo na ng Christ the Rock compared nung January, right? Ikaw, diba? Grabe na yung ginawa ng Diyos sa iyong buhay, sa bawat isa sa atin, compared nung nagsimula ang taon na ito. Diba? Kaya let us expect more. Diba? Marami pang kayang gawin ang Diyos yan sa nalalabing mga linggo at buwan ng 2024. Okay, so tayo po ay nasa ating Full Blast series. Diba? 2024 is the year of Full Blast. And for this month of September, ating pong theme ay Full Blast Freedom. Okay, Full Blast Freedom. Ayan, di ba? Sinimulan natin yan ng ating anniversary at tuloy-tuloy po yan. Midweek service natin, prayer gathering natin, Sunday services natin. Di ba? Talagang pinapalaya tayo, ganap na kalayaan ang nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Alright? Kaya ang title po ng ating message ngayong umaga na ito, ngayong araw na to is Malaya Na. Ayan, sabihin nga natin, malaya na. Ayan. Pag sinabi kong malaya na, sasabihin nyo, Okay. Alright? Isa pa, malaya na. Okay. Isa pa, malaya na. Parang okay. Diba? Tayo ay malaya na. Amen? Dahil pinalaya tayo ng ating Panginoon. Diba? By the blood of our Lord and Savior, Jesus Christ, we have the freedom. Okay, we are delivered. And I would like to go sa ating pong scripture in Mark chapter 5, okay, verse 24 to 34. Alam niyo po, isa po ito sa mga, pag tinignan ko siya, parang hindi naman siya yung pinaka main na story dito sa, sa pagbinasa natin yung Mark chapter 5. Hindi siya yung parang pinutukan. Diba? Parang saglit nga lang siya, ilang mga verses lang siya. Tapos parang nasingit lang itong pangyayari na ito. Diba? Habang si Jesus Christ ay papunta. Diba? Kasi nga, merong bata na may sakit. Diba? At namatay na. Diba? At si Jesus Christ, on the way siya
diba? Para puntahan yung batang babae na yun. Diba? And on his way, papunta dun sa tahanan, diba, meron na encounter na bleeding woman. Ayan. So, basahin po natin, Mark chapter 5, verse 24 to 34. Sabi po rito, so Jesus went with him. Ayan. A large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Diba? Can you imagine that? 12 years na siyang nagsasuffer. Okay, verse 26, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. Diba, itong babae na ito, diba, naghihirap siya for how many years? Diba, mahigit isang dekada. Diba, and lahat, diba, ginawa niya na lahat. Ibinigay niya na ang lahat. He spent all she had. Pero wala siyang naranasan na kagalingan. Diba, kalayaan mula dito sa kanyang paghihirap. Pero instead, ang sabi diyan, instead of getting better, she grew worse. Verse 27, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Diba? So itong babae na ito, nung narinig niya ang Panginoong Hesukristo, about Jesus Christ. Nung nakilala niya ang Panginoong Hesukristo, agad-agad siyang lumapit at hinawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoon. And then verse 29, immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Sabihin nga natin, freed from her suffering. Yes. Verse 30, at once Jesus realized that the power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? Verse 31, you see the people crowding against you? His disciples answered, and yet you can ask who touched me. Kaya naman, di ba, sabi nga, a large crowd were following Jesus during that time. Kumbaga, ang daming mga tao sa kapaligiran. And then verse 34, but Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear, told him the whole truth. Verse 34, he said to her, daughter, sabi ni Jesus Christ, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Sabihin nga po natin, be freed from your suffering. Yeah, alam nyo po, itong bleeding woman na ito, hindi po napangalanan. Diba? Hindi natin alam ano bang pangalan nito, ilang taon na ba ito. Diba? But one thing, diba, na clear na sinabi dito sa Bible, he was suffering. Diba? For how many years? 12 long years. Naghihirap siya. Nagtitiis itong babae na to. You know, the bleeding woman is an example of a person na walang kalayaan. Example ng isang tao na hindi malaya. He was stressed. Sobrang stress. Ikaw ba naman? Diba, lahat ng inipon mo, diba, lahat ng naipundar mo, binigay mo na para lang makaranas ka ng kagalingan, ng milagro, ng kalayaan mula dito sa sakit na ito, pero walang nangyari. He was depressed for a very long time. Cast out, rejected, abandoned, isolated. Because during their time, diba, ang mga babae, once na ganyan, diba, yung time of the month nila, diba, sila, cast out. Diba? They are considered unclean. Diba? Madumi. Diba? Kaya yung mga babae, pag ganyang panahon na, nakalayo yan. Diba? Hindi yan linalapitan, hindi yan kinakausap. Yan. Diba? Minsan nga, mababa ang tingin nila. Diba? Sa mga kababaihan, pag ganyan. Kaya itong babae na to, isipin nyo, hindi lang 3 araw, hindi lang 5 araw, hindi lang 1 linggo, parang 1 linggo nga, parang pagod na, diba?
Pero 12 years, di ba? He was stressed, depressed, di ba? Cast out, isolated siya, hurt, di ba? Maybe even her family, linalayuan na siya, nag-disconnect na sa kanya, he was suffering. Diba? Nung tinignan ko itong Bible verse na yan sa Mark chapter 5, nung tinignan ko, yung suffering na word na ginamit dyan, suffered, he suffered, she suffered, yan pala ay from the Greek word pasko. Yan, yung ginamit sa original language na word is pasko, which describes not just physical suffering. Diba? Siyempre, physically talaga exhausted, masakit, mahirap. Right? But suffering in mind and emotion. Diba? Pati yung isip, yung damdamin niya affected dahil sa kondisyon na meron siya, sa sitwasyon kung nasaan siya. Diba? You might say it's suffering that pushes someone to the verge of a mental breakdown. Diba? Can you imagine that? Nagme-mental breakdown siya for 12 long years. Grabe. Okay, her life, her actions, her thoughts, all revolved around her issue of blood. Lahat. Yung pagkatao niya, diba, na-connect na sa kung ano yung nararanasan niya. Diba? Yung sitwasyon niya sa buhay, yung future, wala na. Diba? Parang lahat na, tinted na dahil dito sa kanyang pinagdadaanan. Diba? And alam niyo po mga kapatid, diba, there might be things in our lives that we are bleeding with, just like the bleeding woman. Diba? Mga bagay sa buhay natin na tayo ay suffering. Diba? Mga pinagdadaanan natin na nahihirapan tayo. Diba? Mga bagay sa buhay natin na tayo ay inaalipin. Diba? May mga bagay, 'di ba, sa buhay natin, 'di ba, mga nagdurugo. Wow, 'di ba? Pag Tagalog parang ang lalim. Nagdurugo, ayan, ng mga damdamin, ayan. Ba nagdurugo ng mga isipan, ayan, nagdurugo ng mga kaperahan, 'di ba? Iba't iba, maraming tao. Diba, nagdurugo, diba, nagsasuffer, may mga problema, may mga challenges sa buhay, diba, na parang hopeless. Diba, it seems hopeless. Diba, na parang, meron pa bang mangyayari? Diba, meron ba talagang pag-asa? Diba, mga bagay na nagpapahirap sa atin, diba, umaalipin, mga bagay na hindi magawang malagpasan, hindi mapagtagumpayan. And maybe, diba, bit mo yan. Diba, dala-dala mo yan for a very long time. Alam nyo, maraming ganyan. Diba, sila, in bondage, kahirapan, sakit, diba, or maybe mga kaisipan, kasalanan, for a very long time, na naging parte na ng buhay. Ba? Naging parte na kung sino siya. Just like the bleeding woman. Ba? Suffering, bleeding. Diba? Yung iba physically, like may mga sakit o karamdaman, right? Na nandyan, diba? Ginawa mo, or maybe sa family, sa relatives, sa loved ones, ba mga sakit o karamdaman na nandyan, dumadaloy, or nararamdaman mo for a very long time. Tinitiis na lang, diba, naging na-immune na lang sa sakit na yan, tinanggap na lang sa buhay, na ganito na talaga, meron na talaga ako nito. Right? Or depression, diba, hindi lang physically diba, even mentally, diba, mga mental issues. Right? Mga depression, anxiety, hindi makatulog, right? Suffering from mental issues or relationships, right? Mga family conflicts. I don't know kung anong pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Right? Mga tao na
nagawan ka ng hindi maganda, nasabihan ka ng hindi maganda, maybe you experience abuse or whatever it is, na hanggang ngayon, bit mo, diba? Dala-dala mo for how many years? And you're trying, you're doing your best, diba? Para makalaya dyan, para mawala yan. But the bleeding won't stop inside of you. Hindi mawala-wala. Hindi ka makaalis-alis. Bleeding financially, diba? Maybe utang, nababaon na sa utang, diba? Lagi na lang may kulang, lagi na lang bang grind, diba? Nabubuhay na lang para magtrabaho, diba? Grabe, diba? Businesses, parang lagi na lang, dinatry ko naman magtayo ng negosyo, pero laging nagbabankrupt, laging hindi nagtatagumpay, hindi bleeding financially, or bihag ng bisyo o mga kasalanan. May mga time naman, alam mong mali, alam mong hindi makakabuti, gusto mong magbago pero hindi magawa. Diba? Gusto mo nang tigilan yan. Gusto ko nang layuan yan. Gusto ko na ng maayos na buhay. Pero, hindi magawa. Diba? Hindi makalaya. Hindi mahinto. Hindi malayuan. Right? Pero you know, mga kapatid, papalayain ka ni Lord. Amen? Maybe on your own, you cannot. Ginawa mo na yung best mo, but I want you to know, papalayain ka ni Lord. Sabihan mo nga yung iyong katabi, papalayain ka ni Lord. Amen? Because this year, we are in Full Blast series, diba? And itong month na to, Full Blast Freedom. But God wants, I believe it is not an accident, diba, na naging full blast freedom yung team natin ngayon at nandito ka sa church, naririnig mo ito, diba, dahil nais ng Diyos na palayain ka. Nais ng Diyos na makaranas ka ng ganap na kalayaan. But you know what? Freedom is a decision. Sabihin nga natin, freedom is a decision. You need to decide. You need to make a decision na lalaya ako. Makakalaya ako. Freedom takes action. Kung gusto mong lumaya, kailangan gumawa ka, kumilos ka. You have to do something in order for you to be free. Hindi pwedeng tutunganga ka na lang. Diba? At bigla na lang makakalaya ka. Right? Kailangan ipaglaban mo ang iyong kalayaan. Aba? Right? And syempre, freedom requires faith. Okay? Freedom requires faith. Faith in our Lord Jesus Christ. Because freedom, but the source of our freedom is none other than Jesus Christ. Amen? Kaya mga kapatid, sabihin mo nga sa iyong katabi, kalayaan mo, ipaglaban mo. Yes. Ipaglaban mo ang iyong kalayaan. Just like itong bleeding woman na to. Diba? Hindi siya pumayag. Diba? Even after 12 years, lumalaban siya. Diba? Talagang gumagawa siya nagsisik siya. Hinahanap niya, ano ba yung katotohanan na talagang magpapalaya sa akin. Diba? Kaya nga dito pagdating ng verse 27, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Itong babae na ito, the moment that she heard about Jesus Christ at nandyan si Jesus, agad-agad siya na lumapit. Diba? Agad-agad siyang gumawa ng aksyon. Diba? Agad-agad siya na hinawakan ang laylayan ng damit ng ating Panginoon. Diba? Siya ay lumapit. Kaya number one that we need to do in order for us to really experience freedom, lumapit. Sabihin nga na po natin, lumapit.
Alam niyo itong bleeding woman na ito, siya ay lumapit. Gumawa siya ng paraan upang makalapit kay Jesus. Alam niyo kasi, nung panahon nila, di ba, cast out nga rejected nga yung bleeding woman Tapos bigla siyang lalapit sa crowd, makikipagsiksikan siya doon. Can you imagine ano yung mga sinasabi sa kanya ng mga tao sa paligid na yun? Diba? Baka nga tinutulak pa siya palayo Diba? Bakit ka nandito? Diba? Baka nga tinutulak siya. Diba? Pinagsasalitaan siya ng hindi maganda. Pero ginawa niya, gumawa pa rin siya ng paraan para lumapit kay Jesus. Right? Ang tanong kapatid, kanino ka ba lumalapit? Tanungin mo nga yung katabi mo, kanino ka ba lumalapit? Diba? You want freedom, ang tanong, kanino ka ba lumalapit? Kanino ka ba humihingi o saan ka ba humihingi ng tulong? Saan mo ba sinasaliksik yung iyong kalayaan? Itong bleeding woman, sabi sa verse 26, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. May pagkakataon sa buhay niya, lumapit siya sa mga mali, sa kung saan-saan. Diba? Sa mga tao na inaakala niyang makakatulong sa kanya, pero hindi. Mas lalo lang na lumala ang kanyang sitwasyon, ang kanyang kondisyon. Yung mga bagay na akala mo makakatulong sa'yo, yun pala ang magpapalala ng kondisyon mo. Right? Kaya we need to evaluate. Tignan mo talaga, saan ba ako lumalapit? Every time na nakakaranas ako ng pagsubok, nakakaranas ako ng kahirapan, diba? Kanino ako lumalapit? Saan ka ba lumalapit? Saan ka ba humihingi ng tulong? Ng kalayaan dyan sa sitwasyon na yan. Maraming tao kung kani-kanino lumalapit. Kung saan-saan lumalapit. Every time na nakakaranas ng mga problema, ng mga challenges, ng mga sakit, puot, paghihirap, lumalapit sa Marites. Maraming ganyan. Pag may pinagdadaanan, ayan na, magkukumpulan na. Ganito kasi, ba't ganito, ba't ganyan? Yun ang linalapitan, yun yung pinupuntahan. Right? Yung iba naman, pumupunta sa bisyo, iba, dinadaan sa inuman. Instead of getting better, it grew worse. Mas lalo, may pinagdadaanan na nga, naging bihag pa ng alak. Hindi pa maganda sa katawan. Diba? Mas lalo lang na lumalala ang kondisyon. Or yung iba naman, dinadaan, lumalapit sa social media. Ayan, maraming ganyan. Kung ano-ano mga posts. Diba? Nako, may pinagdadaan. Talagang keyboard warrior talaga. Diba? Nako, nasaktan ako. Ganyan. Diba? Lahat ng social media account may post. Ayan. Linabasan. Doon lumalapit. Pero itong bleeding woman, makikita natin siya. Diba? Natuto. Right? She acknowledged that it was really Jesus na kailangan niyang lapitan. Diba? Na dapat lumapit siya sa Panginoon. At dahil doon, pinaglaban niya na makalapit kay Jesus. Sa kabila ng kanyang kondisyon, sa kabila ng kanyang sitwasyon, sa kabila ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Alam niyo, sabi nga, noong time daw nila, ang mga bleeding woman pala, di ba, nakadamit sila. Unlike ngayon, di ba? Ngayon, malinis na di ba? Okay na Dati, hanggat nagbi-bleed sila, yung damit nila, yan, suot nila yan. Tapos kapag, kunwari, ngayong araw, nandyan. Kapag next day, iikot lang nila. Yung palda, ganyan, iikot lang nila. Kabilang side B. Tapos next day, side C. Yan, paikot-ikot lang. Yung blood, nandyan, kumakapit. Tapos meron silang
bell. Because nga they were considered unclean, meron silang bell. So habang naglalakad sila, may tunog. Kaya alam ng mga tao na ito, unclean to. Kita sa kanyang damit, diba? At rinig, malayo pa lang siya, naririnig na, napaparating siya. Diba? Pero sa kabila nun, diba, kahit na marumi yung tingin sa kanya, nanghihina siya, ay nako, grabe, kapag ganito, ang hirap. Yung mga lalaki hindi makaka-relate. Diba? Pero pag isang babae, grabe. Diba? Parang lahat na ata, masakit yung pusod, masakit yung likod, masakit yung mga kasukasuhan, mamaya sasakit pa yung ulo, minsan nasusuka pa. Diba? Parang lahat buong katawan masakit. No? So wala kang lakas, nanghihina ka. Grabe, isipin nyo itong babae na to, di ba? 12 years. Para na atang lantang gulay na to, di ba? Na wala nang kalakas-lakas. Pero, nagpunta pa rin siya sa crowd. Lumakad pa rin siya. Humakbang pa rin siya palapit sa Panginoon. Diba? Maraming mga bagay ang maaaring gamitin ng dyablo, ng Satanas, diba? Mga takot, diba? Mga deception, doubts, na pag-aralan natin yan previous weeks, previous Sundays, diba? Mga doubts, mga distractions, deception ng kaaway, upang pigilan tayo na lumapit sa Panginoon. Right? Kaya dapat tayo, huwag kang magpapapigil. Sabi mo yung katabi, huwag kang magpapapigil. Lumapit ka sa Diyos. Patuloy kang lumapit sa Panginoon. Because your healing, your miracle, your freedom is in Jesus Christ. Kaya dapat lapit lang. Ipaglaban mo yung paglapit mo sa Diyos. Diba? Minsan, ang daming trabaho. Diba? Ang daming gawain sa eskwela. Ang daming mga responsibilidad sa buhay. Diba? Ang daming distraction. Diba? Mga bagay na parang urgent. Parang mas kailangan ko tong unahin. Kesa sa paglapit sa Diyos. Diba? Kesa sa pananalangin. Kesa sa pag-devotion. Kesa sa pag-worship. Kesa sa pagsisimba, sa pag-attend ng covenant meeting. Pero ipaglaban mo, kapatid. Because our Lord Jesus Christ is the ultimate source of complete freedom. Sabihin nga po natin, complete freedom. Yan ang nais ni God for each and every one of us. Ganap na kalayaan. Kumpletong kalayaan. At matatagpuan lang natin yan kapag tayo ay nasa Panginoong Jesus. In Jesus Christ, there is complete freedom. That's why kailangan tayo dikit lang sa Panginoon. Diba? Huwag kang lalayo kahit anong mangyari. Huwag mong hayaan na itong mga mundong ito, diba, ay ilayo ka sa Panginoon. You know, itong bleeding woman, ang sabi rito sa verse 27, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. He touched. Hindi lang siya yung lumapit, tapos, hi, gano'n lang. Diba? Kumaway lang kay Jesus, tinitigan lang si Jesus, pero he touched. Diba? Ibig sabihin, nagkaroon ng connection sa Panginoon. Diba? Nung siya ay humawak sa Panginoon, nagkaroon ng connection. And because Jesus is the source of ultimate source of complete freedom, doon niya naranasan ang tunay na kalayaan. The connection with Jesus. I remember, nung bata pa ako, meron kami linalaro sa kalsada. Ewan ko kung alam nyo, Black 1, 2, 3. Sino naglalaro nun?
Diba? Alam niyo ba? Naalam niyo ba? Diba? Block 1, 2, 3, yung pag merong taya, diba? Huhulihin niya. Pag nahuli niya, ilalagay niya sa base. Tapos lahat. So, minsan pila-pila na. Mga nakaano sila, hawak-hawak sila. Hindi sila pwedeng makaalis doon sa lugar na yon. Tama? Hindi sila makakatakbo, hindi sila makakaalis. Hawak-hawak lang. Diba? Pero, kapag yung isa, diba, na nandyan, malaya, ayan, diba? Nakatakas siya dun sa taya, tapos nahawakan niya yung isa sa mga nakatali, nakagapos, ganyan. Pag na-touch niya, magsasabihan, touch, tas takbo, malaya na, di ba? Makakatakbo na rin. Di ba? Bibitaw na yan, yes, takbo na, punta na sa base, ganyan. Di ba? So, naisip ko, ganun din pala kay Jesus, no? We need touch. Di ba? Yung touch na yan yung magpapalaya talaga sa atin. Yung connection, diyan natin talaga mararanasan yung complete freedom, yung ganap na kalayaan. Touch. We need to connect ourselves to Jesus Christ, sa ating Panginoon. Hindi pwedeng malapit ka lang. Kailangan may connection. Diba? Dapat, you need to touch Jesus Christ. You know, the bleeding woman, nung tinouch niya si Jesus Christ, she was not just connected with Jesus physically, pero higit sa lahat, spiritually. She was connected with Jesus spiritually. Kaya nga dito sa verse 30, ang sabi rito sa Mark chapter 5 verse 30, at once Jesus realized that that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Nagkaroon ng connection. Verse 31, "You see the people crowding against you," his disciple answered, "and yet you can ask, 'Who touched me?'" Diba nagtataka yung mga disciple, bakit mo tinatanong, Jesus, kung sinong humawak sa'yo? Siksikan nga tayo dito. Diba, ang daming humahawak sa'yo, ang daming dumidikit sa'yo. Diba? Pero kasi, itong bleeding woman na ito, hindi physical, more than physical connection, nagkaroon siya ng spiritual connection with God. Spiritual connection, not just physical. You know, maraming mga Kristiyano still suffering. Diba? Ang daming mga bit sa buhay, ang daming mga bagay na hindi makaalis sa buhay. Nagtataka, bakit? Nag-church naman ako, matagal na akong Kristiyano. 12 years na akong Christian. Diba? Lumaki na ako sa simbahan, pero bakit ganito pa rin ang buhay? You know, we need to connect Jesus spiritually, intimately, not just physical, hindi lang sa pag-attend, diba? Or sa kung ano-anong mga ginagawa, pero talagang spiritually, you will connect with Him. You will have that intimate connection with God. Diba? Just like this bleeding woman. Okay. Kailangan hawakan natin ang Diyos. Paano? Paano magagawa yung ganun? You know, sabi rito sa verse 27, when she heard about Jesus, nakilala niya kung sino ang Panginoong Jesucristo. And then, at the end of pagdating ng verse 28, di ba, ang sabi niya sa sarili niya, I will be healed. Pag nahawakan ko ang Panginoong Jesucristo, I will be healed. You know, yung bleeding woman, kumapit siya sa kung sino ang Panginoong Jesucristo at kumapit siya sa kung anong kayang gawin ng Panginoon sa kanyang buhay. Diba? Sino ba si Jesus? Ano ba yung kayang gawin ni Jesus? Yun yung pinanghawakan niya talaga. Yun yung kinapitan niya. And because of that, pagdating ng verse 29, immediately her bleeding stopped. And he was freed
from her suffering. Kaya kapatid, kailangan wag ka lang lumapit, pero pangalawa, ikaw ay kumapit. Kumapit ka. Sabihan mo yung iyong kapatid, kapit lang kapatid. Kapit lang. Ibig sabihin, pag sinabi nating kumapit, manampalataya ka. Right? Kapit ka, kahit anong mangyari. Kapitan mo kung sino ang Diyos mo at ano yung kaya niyang gawin. Ang Diyos mo ay mabuti, diba? Ang Diyos mo ay makapangyarihan, ang Diyos mo ay mapagmahal, mahabagin, walang imposible. Yan ang ating Panginoon. Again, our Lord Jesus Christ is the ultimate source of complete freedom. At dahil sa paglapit at pagkapit nitong bleeding woman, Jesus said to her, verse 34, "Daughter, your faith has healed you." Your faith. Yung pananampalataya mo. Yung pagkapit mo sa Diyos. Go in peace and be freed from your suffering. Be freed from your suffering. Our faith in Jesus Christ. Yan yung magpapalaya sa atin. Manampalataya ka. Pag sinabi natin kumapit, ibig sabihin, hindi ka bibitaw. Right? Patuloy ka. Nandiyan ka lang. Diba, hindi ka mawawala. Maraming mga tao, lalapit, tas kapag nakaranas na ng kagaanan, mawawala na. Diba? After mapag-pray, nawawala na. Diba? Parang feeling na ata, immune na siya. Diba? Wala na. Nakalaya na sa gawa ng kaaway, tas okay na. Diba? Pero hindi eh. Right? Ang kaaway nandyan yan, kikilos at kikilos yan. Gagawa at gagawa, hindi yan titigil. Diba? Para manira, magwasak at pumatay. And you know, itong bleeding woman na to, what's good about her, diba? Ginamit niya yung mga kamay niya upang makalapit kay Jesus. Nag-reach out talaga siya, right? At ginamit niya yung puso niya, yung isip niya upang kumapit kay Jesus. Diba? Sabi niya, sinabi niya sa isip niya, sinabi niya sa kanyang puso, gagaling ako. Mahawakan ko ang Panginoong Jesus. Gagaling ako. Again, freedom is a decision. Freedom takes action. You need to act. Freedom requires faith. Dapat ipaglaban mo ang kalayaan mo. Ipaglaban mo si Lord na siyang magpapalaya sa iyo. Amen? Amen? Diba? John chapter 10 verse 10, diba sabi ni Jesus, the thief's purpose is to steal, kill, and destroy. That's why ang enemy, si Satan, gagawin niya talaga ang lahat. Gusto niya, diba? Kaya dapat tayo, hangarin natin, hindi lang freedom, pero full blast freedom. Ganap na kalayaan. Huwag tayong magpapalin lang sa kaaway. Huwag tayong magpapadala, diba, sa mga kasinungalingan ng kaaway sa ating puso at sa ating isipan na hindi kanya magagalaw. Diba? Na basta umattend lang ako, okay na yan. Diba? Bakit? Nagsuserve naman ako Diba? Okay na yun. Hindi. Kailangan lumapit ka talaga sa Panginoon. Kumapit ka sa Panginoon. Because ang sabi ni Jesus, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Sabihan mo nga yung iyong katabi, bagay sa'yo ang rich and satisfying life.
Yan ang gusto ng Panginoon. Diba? Yan ang nais ng Diyos na maranasan mo. Yan ang layunin ng Diyos na buhay para sa'yo. Rich and satisfying life. Diba? Pero kailangan, lapit sa Panginoon. Kailangan, kapit sa Panginoon. Kasi ang rich and satisfying life, mararanasan natin, matatagpuan natin sa Panginoong Hesukristo. Wala nang iba. Hindi sa simbahan, hindi sa kayamanan, hindi kina bishop, hindi kina reb, pero sa Panginoon. Sa Panginoong Hesukristo. Our faith in Jesus Christ. So right now, diba, ano ba yung mga bagay sa buhay natin na kailangan natin isuko sa Panginoon, na kailangan nating bitawan sa paanan ng Panginoong Hesukristo? Mga bagay na bit mo, mga bagay na karga mo, ilagay natin yan sa paanan ng Panginoong Hesukristo. Let us surrender it before our Lord Jesus Christ. Ano man yung sitwasyon mo, kondisyon mo, ilapit mo sa Panginoon. Ngayong umaga na ito. Come on, let us all stand. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay manalangin. At sa ating pananalangin, don't just pray na bibigkas ka lang, magsasalita ka lang. But just like what we've learned today, let us touch God. Let us really connect God. Manampalataya ka kung sino ang Panginoon, kung sino ang Diyos, at ano yung kaya niyang gawin sa iyong buhay. And if right now, pangungunahan kita sa panalangin, manalangin ka ng may pananampalataya, manalangin ng buong puso. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong biyaya, sa iyong habag. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At isinusuko ko po lahat sa iyo. Sinusuko ko po ang aking buhay sa iyo. Tinatanggap ko po ang regalo mo na buhay na walang hanggan. Maghari ka po sa aking buhay. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen and amen.